Hola amigos, mga batang 90s, naaalala nyo pa ba yung mga panahon na puro Mexico novela pa ang namamayagpag sa telebisyon noong dekada 90? Sa panahon ngayon na puro K-pop at Korean drama at movies ang mga namamayagpag, maituturing na golden era ng Mexican dramas ang dekada 90 at bago pa man din na mayagpag ang mga Korean drama, naghari ang mga Mexican dramas at ang maituturing na reyna ng Mexican dramas ay walang iba kundi si Talia. Mula sa kaakit-akit na si Maria Mercedes hanggang sa hindi malilimutang si Marimar, si Talia ay nag-iwan ng marka sa puso ng maraming tao. At sa paglipas ng mahigit 2 dekada, kamusta na ngayon si Talia? Yan ang ating aalamin. Isinilang si Talia bilang Ariadna Talia So de Miranda noong August 26, 1971 sa Mexico City. Ang ama ni Talia ay si Ernesto So de Pallares na isang biologist at pathologist at ang kanyang ina ay si Yolanda Miranda Manguen na isang pintor at manunulat. Nakilala si Talia bilang isang rising star ng mga telenovela na pumukaw sa puso ng mga manonood sa Mexico. Ang pagpasok ni Talia sa mundo ng melodrama ay nagsimula sa kanyang mga unang pagganap. Isa na dyan ang telenovelang Quinceañera na siyang naging simula ng pagsikat ni Talia sa Mexico. Ang Quinceañera ay ipinalabas noong 1987 na siyang nagtulak kay Talia para mapansin ng marami. Naging ganap ang kasikatan ni Talia noong early 90s dahil sa pagganap niya sa pinagbidahang teleserye na Maria Mercedes. Ang Maria Mercedes ay unang pinalabas noong 1992 at tinangkilik ng marami. Ang Maria Mercedes ay simula pa lang ng pamamayagpag ni Talia bilang reyna ng Mexican telenovelas. At ang tagumpay ng Maria Mercedes ay ang nagbigay daan sa mga sumunod na programang ginanapan ni Talia, gaya ng Marimar at Maria la del Barrio. Ang mga telenovelang ito rin ang naging pundasyon para makilala sa iba't ibang mga bansa si Talia. At nang dahil sa mainit na pagtanggap ng kanyang mga kababayan sa Mexico, nakilala din si Talia maging sa labas ng Mexico at nagsimula sa mga Latin-speaking countries gaya ng Colombia, Venezuela, Peru at Argentina. At hindi naging limitado sa mga teleserye ang matagumpay na karera ni Talia at pinasok din niya ang music industry. Ang ilan sa mga pinasikat niyang kanta ay ang Amandote, Piel Morena at Rosalinda. Si Talia ay tinaguri ang reyna ng soap opera dahil sa kanyang kahanga-hangang pagganap sa Marimar noong 1994. At ito ang nagdala sa kanya sa international stardom. Kasunod nito ang paglabas ng Maria la del Barrio noong 1995 na nagpatuloy sa kanyang tagumpay hanggang sa labas ng Latin America. Y a mucha honra, Maria la del Barrio soy. Sa pagpasok ni Talia sa music industry ay naglabas siya ng mga album tulad ng Mundo de Cristal noong 1991. At Love noong 1992. At nagkaroon ng reputasyon bilang isang powerhouse ng music industry. Noong 1995 ay inilabas ni Talia ang kanyang album na En Ecstasis na isang album na nakipag-collaborate siya sa isang Cuban-American na musician at producer na si Emilio Estefan na kilalang kilala sa industriya ng Latin music at asawa rin ng isang Latina superstar na si Gloria Estefan. At hindi naging limitado sa Latin America ang kasikatan ni Talia. Umabot pa ang kasikatan niya hanggang dito sa Pilipinas. Nakilala si Talia dito sa Pilipinas dahil sa mga soap opera na Maria la del Barrio at sino pa nga ba ang makakalimot sa teleserye na Marimar na siyang naging parte ng kabataan ng mga batang 90s. Ang tagumpay ng mga teleserye ni Talia na Maria la del Barrio
at Marimar dito sa Pilipinas ay ikinakabit sa pagkakaroon ng mga cultural na tema na nakaka-relate ang mga Pilipino. Mga kaugalian na parehas ng sa mga Pilipino. Pagkakaroon ng magkakahalintulad na uri ng pamumuhay at natatanging ganda ni Thalia na pumukaw sa puso ng mga Pilipino. Sa dami ng mga Mexico novelas na isinalin sa wikang Pilipino at ipinalabas dito sa Pilipinas, sadyang meron lang natatangi kay Thalia kaya nakaka-relate ang mga Pilipinong manonood. Kaya nga, dahil sa hiling ng mga tao ay dumalo pa dito si Thalia sa Pilipinas noong 1996 at naglabas din siya ng mga album na Nandito Ako noong January 1997 at nagsagawa pa ng 2 araw na concert noong pangalawa niyang bisita sa Pilipinas. At dahil sa mga tinamong tagumpay ng mga teleserye ni Thalia dito sa Pilipinas ay nagkaroon ito ng mga adaptations na ginanapan ng mga artistang Pilipino. Noong 2007 ay inilabas ng GMA7 ang pinakaunang adaptation ng isa sa mga telenovela ni Thalia na Marimar na ginanapan nila Dingdong Dantes bilang Sergio Santibanez at syempre si Marian Rivera bilang si Marimar. At nang dahil sa success ng adaptation ni Marian Rivera ng Marimar ay muling nakakuha ng rights ang GMA7 para makagawa pa ng isa pang classic na teleserye ni Thalia, ang Rosalinda, na ginanapan naman nila Jeff Eigenman bilang Fernando Jose at ginampanan naman ni Carla Abellana ang role bilang si Rosalinda. Sa kabilang banda naman noong 2012 ay nakakuha ng rights ang ABS-CBN para makagawa din ng Philippine adaptation ng isa pang classic teleserye ni Thalia, ang Maria La del Barrio, na ginanapan naman nila Enchong D bilang si Luis Fernando at ni Erich Gonzalez bilang si Maria Hernandez. Bagamat ang Maria Mercedes ang pinakauna sa trilogy ng mga teleserye na ginampanan ni Thalia, pero ito naman ang pinakahuling nagkaroon ng adaptation dito sa Pilipinas. Ang rights ay muli na naman nakuha ng ABS-CBN. Ito ay ginampanan nila Jake Cuenca bilang si Luis Sancuevas at ni Jessie Mendiola bilang si Maria Mercedes. At sa pangalawang pagkakataon naman ay muling gumawa ng adaptation ng Marimar ang GMA7 noong 2015 at sa pagkakataong ito ay ginampanan naman nila Tom Rodriguez bilang Sergio Santibanez at Megan Young bilang si Marimar. Sa kabila ng kasikatan ni Thalia, makikita natin na hindi lang siya isang cultural icon, kundi isa ring matalinong negosyante. Umiikot sa mundo ng fashion at pabango ang kanyang negosyo. At maliban dyan, isa din siyang philanthropist. Nakikita ang kabutihang loob ni Thalia dahil sa mga sinusuportahan niyang advokasya at naging ambassador pa siya ng UNICEF Mexico noong 2016. Nagbago ng husto ang buhay ni Thalia nang siya ay ikasal sa kilalang music executive na si Tommy Motola noong December 2, year 2000. Si Tommy Motola ay kilala bilang isang maimpluwensyang personalidad sa music industry at ang kanilang pagsasama ni Thalia ay hindi lang basta pagsasama nila bilang mag-asawa, bagkus ay pagsasanib ng dalawang maimpluwensyang tao sa larangan ng musika. At tila isang bukas na libro para sa maraming tao ang buhay ni Thalia at wala siyang pinaglilihim. Noong 2007 sa isang panayam ni El Gordo y la Flaca ay buong tapang niyang sinabi na siya noon ay nakunan. Ngunit sa pagsubok na kanilang pinagdaanan, nakitaan si Thalia ng katatagan at kinayang magpatuloy sa kabila ng mga hamon ng buhay na kanilang pinagdaanan. Sa kasalukuyan ay mayroong mahigit 12 million followers si Thalia sa kanyang official TikTok account at kagaya ng marami, dito ay nagpo-post siya ng kung ano ang mga ginagawa niya sa kanyang buhay sa ngayon. At talaga namang mapapansin na tila walang kupas at hindi tumatanda ang Mexican superstar. At sa ganda niyang ito ay talaga naman hanggang ngayon ay siya pa rin ay kabigha-bighani na kung balang araw ay maiisipan niyang bumisita dito sa Pilipinas ay sigurado naman na pagkakaguluhan pa rin siya ng mga tao.